tropa nandito sa loob. Wala silang gawa, wala silang trabaho. Floor line. Ito ang asintado ng hollow blocks. Yan na yung susundin namin. Boring walang cellphone Saka kung may mag-overtime pa, depende sa kung ano pa pwedeng gawin. Kailan po yung binaba niyo? 12. Tapos pinapaayos na natin yung handrail dito. Kasi aircon dito. Common sa aircon 8. Mga karos, good morning. Good morning po. Good morning, ngayong araw ng Martes. Bali, June 30. So, update muna tayo sa weather natin. Yan, napakasama po. Yan. Kanina pa po ganito. 6:30. Yan, magsi 7:30 na po. Yan, nag-usap kami ng buong tropa. Tingnan natin kung may makakapasok po rito sa Anyana Bel Air West Project, dito sa New Leaf Subdivision Project, at saka yung project natin na bago dito sa Phase 6, dito sa Lumina Homes. Yan sila Kuya Ruben yung gumagawa po rito, yung bago nating mga tao. Bali, mag-usap naman kami, sabi gagawa po daw sila. Yan, hindi naman tayo nagkukulang sa payo sa kanila. Kung gusto nilang gumawa, ingatan lang talaga yung kalusugan. Dahil hindi po maganda magtrabaho dito sa construction habang nababasa ka sa ulan. Hindi po maganda. Pero pinausap naman natin sila. Tapos pupunta ako sa New Leaf Project. Kakausapin din po natin yung mga tao doon. Yung leadman nila hindi na po natin pinapasok kasi sa haba din ng biyahe. Talagang mababasa. Tapos walang masyado kasing magagawa kapag ganito yung panahon. Pero pagka gumanda ng patanghali, ayan pwede naman. Pwede tayong magpapasok. Ito mga karos, sa project update tayo. Ayan, may gagawa dito sa Garden Premier Project. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga magagawa po doon ngayon. Tapos project update din tayo dito sa Phase 5 project. Nagpapasok po tayo. Sana makapasok po yung gagawa rin. Ayan mga karos, hindi tayo nakapunta sa New Leaf Subdivision Project kahapon. Medyo ang haba na po ng vlog. Aabot na po ng 1 hour. So, nag-vlog pa ako kahapon sa Phase 6, hindi ko na rin in-upload. Gawa na sobrang haba na. So, hindi na rin ako nakapunta rin sa New Leaf din dahil sobrang traffic na po pagka between 3:30 hanggang 4:30. So, ngayon, maaga, tingnan natin yung mga nagawa dun kahapon. So, check natin. So, ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Grabe mga karaw house, parang alas 6 na ng gabi. Pero ito 7:46. Yan, papunta tayo ng New Leaf. And titingnan natin po doon yung mga gumagawa kung makakagawa sila, pero imposible talaga. And syempre mahalaga rin po na naobserbahan natin sila, gawa na nagpapa payroll. Tsaka para malaman din po natin at malaman nila kung kaya ba yung ganitong klase ng panahon. Tingnan nyo, wala na talaga. May GC po kami mga Karaw House. Siya nga pala mga Karaw House, nag-usap-usap na kami sa GC. Pagka ganito, hindi naman na po kami magkikita-kita nito pagka ganito. Mababasalan sila sa ulan. Ang mangyayari po, may magtatrabaho na iba sa Phase 6 Lumina para sa mga demolition, ceiling and partition para sa second floor. Kung kaya, ipapabaklas na rin natin yung tiles sa first floor. Yun po yung mga pwede pong gawin doon, at saka yung ibang wall demolition. Tapos sa Anyana Bel Air West, so bali talagang alanganin ngayon. Ang gagawin ko na lang po ay pupunta tayo ng opisina kung bukas. Magpapa-fill up po tayo ng working permit para po sa magkakabit ng copper tube. Bali naka-schedule po para bukas. Tapos yung iba naman ay magtatrabaho sa Lumina Homes Phase 5. Going project natin ngayon, araw ng Martes. Yan, araw ng Martes para rito sa Garden Premier Project. Yan, may papasok din doon dito sa Lumina Homes Phase 6 and Lumina Homes Phase 5. Ayan, yung sa New Leaf, ngayon pa lang natin malalaman kung ano yung status. So yung tropa,
lumalakad na sila, kinausap ko na lang na magdoble ingat. Yan. Tapos isa sa mga gagawin ko ngayon ay bibili tayo ng mga ilaw para rito sa project natin sa Phase 5. Sa akin na po pinagkaubaya nila client owner yung para sa center light ng living space, 2 bedroom, at saka yung sa pendant stairs. Yung repair and maintenance doon, bali hindi pa magagawa. Ngayon pa lang po kami uusap tungkol naman din po sa renovation ng bubong kung matutuloy. Tapos yung sa repair and maintenance, kailangan po kasi maganda ang weather, kaya hindi pa natin maasikaso ngayon. Yan, dito maglalabasan ng problema ng bahay kapag umuulan. Dito na susubukan. So, ito mga karos, let's go. Saan nyo ulit tayo? Tara. Salubong natin sila kuya. Kuya, dun po kayo. Aha. Sige na. Ayan. Ingat kayo, pupunta na lang ako ron. May dala pala ako, wait lang. Kahapon may mga additional silang materyales para sa project sa Phase 5. Yung binili ko na yun, yung mga maliliit lang. Yan, syempre sinabay na natin sa kanila. Baka may makasalubong pa tayo rito. Kasi dito ang daan nila papasok eh. Traffic pa sa paradahan. Oh, traffic. Tsaka pala mga ka-row house, nakausap ko sila client owner ngayong umaga, yung sa Phase 6 project. So pinapili ko sila kung repair lang yung gagawin dun sa bubong, na pagdesisyon na nila na renovation na. Gusto daw nila yung pangmatagalan na. So tayo naman may care at saka may care tayo dun sa budget nila client. Kumbaga parang sinusuportahan natin sila hanggat sa kanilang abot na makakaya para sa renovation. Hindi biro magpa-renovate ng bahay ngayong taon. Lahat ng materyales matataas. Ayan, syempre nasabay pa yung mahal na gasolina, mahal na gastusin para sa pang-araw-araw na buhay. Kaya sinusuportahan po natin sila at may care tayo sa budget po nila. Yan, pinapili po natin sila kung repair or renovation. Pag renovation kasi, alam naman natin lahat yan babaklasin, alam naman natin lahat yan papalitan. Lahat ng may damage, lahat ng may sira, yan aayusin. So advantage na rin po sa renovation, may warranty. Lalo na kung bubong. Yun po. Okay. Ibang klase. Bihira kasi ako manood ng balita eh. May bagyo daw pala. Kaya naman pala ganito. Ayan, nasa New Leaf na tayo. Yan, bagyo rito, bagyo. Lakas ng ulan. So ito na nga po pala yung nagawa. Ayan na, nakakapag-asintada na sila rito. Tapos nadagdagan yung materialis natin dito. Ayan yung mga dumating na hollow blocks. Ayan. Tapos sa karagdagang bakal, ayan 10mm. Yan. So yung cladding dito mga ka-row house, pwedeng taasan ko pa yan. Ang usapan naman namin dito mga 3 patong. Yan, pero pwede pa nating taasan yan. Pero sa nakikita ko okay na to. Tapos grills na tayo, fence grills na. So yung tropa nandito sa loob. Ayan, wala silang gawa, wala silang trabaho. Inumpisa na rin yung asintada doon, yung pinaka-blocking. Tapos ito, nakapagdagdag na ng 1 patong. So ito yung finish floor line. Ito ang asintada ng hollow blocks. Yan na yung susundin namin. Tapos mayroon na lang tayo rito ang trench drainage. So ito yung lagay, ito yung update. Tapos ito yung sa harapan, yung sa pinaka-cladding niya. Halos ganun din kapantay po yan. So ano yung levelasyon ng asintada doon para sa cladding, ganun din dito. Tapos fence grills na tayo. Tapos ito sasagad hanggang taas. Yan, kita naman natin sa lagay ng panahon, wala talaga makakapagtrabaho kapag ganito. Halos lahat. Yung ibang construction worker dito, stop din. Stop din sila. Yan. So ang kasunod dito mga ka-row house, yung mga sa poste. Matapos lang yung mga asintada nito,
Ito, asintadahan din po yan. Asintadahan din. Matapos lang yan, sa mga poste na tayo. Tapos yung mga poste rito, lahat po to may ilaw, maliban lang po rito. Yan, maliban lang dyan. Kasi ito, lalagyan natin ng ilaw yan. Lahat yan. Hanggang dun, sa dulo. Yun, nakapaglagay na nga rin pala ng poste ron sa pinakadulo. Tapos may clearance to, or may gap dito sa private pole. Yan, private pole po yung tawag dyan sa nilagyan ng meter base. Yan, kakamustahin ko na lang yung tropa rito kung anong lagay nila rito. Saan ba sila? Morning! Ano, kamusta? Wala talaga trabaho. Pero kung gusto nyong umuwi ngayon, pwede ko kayo isabay. Kung gusto nyo lang, or gusto nyo magpaiwan kayo rito. Boring wala cellphone Pero bukas balik tayo pag maganda yung panahon. Babalik ko kayo. Walang cellphone Hanggang ngayon kasi wala pa rin silang cellphone. Ayan. So ito, yung mga additional na dumating na materyales rito. Muulan. Lakas okay na kayo ha. Iwanan ko na lang kayo na pangalan niya. Mag-video lang ako dito. Sige. Ayan na. Bali mga karos, ang update dito sa project. Yan, tuloy-tuloy naman. Ito lang talaga yung kalaban natin. Ayan, nakikita na nga natin. Unti-unti na po itong nagkakaroon po ng forma. Tapos yung isa sa malaking trabaho rito yung pagbabaklas niyang bubong na yan. Kasi pag binaklas natin yan, kailangan maganda yung panahon. Tapos ang mangyayari rito, palalabasin po natin yung parlina nito. Ngayon dudugtungan po natin dito. Yan, madudugtungan siya. So hindi naman natin yan totally babaklasing lahat, kasi alam naman natin baka biglang umulan, papasukin sila sa loob, nag-stay in sila. So mangyayari niyan, siguro palalabasin lang namin yung parlina, itong eaves mababaklas, itong end flashing, yung end flashing na may design niya mababaklas yan. Tapos ay tutuloy namin yung trusses dito. So isa lang yan sa malaking trabaho rito. The rest, overall paint at saka overall tiles. Yan, meron tayong demolition pa dito sa pader ng TNB kasi expand pa natin yan. So yun lang naman, tapos dito magkakapader pa tayo. Yan, tapos light and fixtures, materials and ceiling. Ngayon yung sa bubong, gusto ni client dito yung ginagawa naming industrial. So industrial look. So wala siyang kisame. Yan, yun lang naman ang ang isa sa mga assignment dito. So sa ngayon, nag-decide yung tropa natin dito. Bali yung isa, yung leadman nila, nasabihan ko na po yun na wag na pong tumuloy dito, wag nang dumiretso. Ayan na. So sila lang po muna ang dito. Tingnan natin kung bukas kaya na natin magtrabaho, kasi yung bagyo na to hindi natin alam kung hanggang kailan. Baka bukas naman gumanda-ganda na yung panahon. Yan, mag-iiwan na lang ako ng pakonsuelo sa kanila for the boys. Kung anong gusto nilang gawin, gawa ng mahirap po talagang stay in. Yan, kahit TV wala rito. Yan, nakaka-boring din. So alam natin yan. So tingnan na lang natin bukas kung anong natin dito, anong magiging update. Pero kapag sa mga susunod ay ambon-ambon lang, yung hindi talaga masama yung panahon, yung kaya ng mag-asintada, yan, papatrabaho tayo. Alright, tara. Siya nga pala mga karos, nag-asikaso muna ako. Hindi pa kasi ako naliligo. Mas masarap pa rin po kasing maghanap buhay na kompleto ka bago ka umalis. Yung nakakain ka, nakaligo ka, ayan. Siyempre paghahanda po din kasi yun para sa hanap buhay. Yan, nandito ako sa Lumina Homes Phase 3. Ayun yung bahay na turnover natin. Yan, nagpunta po ako dito para ibigay po lahat ng dokumento bago po kami mag-umpisa. Ayan. Again, maraming salamat po uli sa tiwala ni client Tony. Si sir. Ayan. Ayun na si sir. Diyan na po sila nakatira. Maraming salamat po ulit sa tiwala. So nandito na ako sa Lumina ngayon. Bali update muna tayo. So time check is 9:30. Yan, kailangan ko po kasing pumunta ng ngayon. Kailangan natin pumunta ng Kawit. So bibiling ko yung mga ilaw para dito sa project sa phase 5.
So nag-umpisa naman na po sila rito. Yan, mamaya na ako hapon magbibigay ng update. So ang pupuntahan po muna natin, punta ako ng Anyana, tapos dediretso po ako sa Kawit. Sa Anyana ang gagawin po natin, naka-schedule po doon yung Hakot Panambak. Ala, may aso. Ba't kaya ganyan yung mga aso na parang gusto nilang sadyang magpasagasa no? Ayun o. Ayun. Buti nakita natin. So alerto naman po tayo. So ayun na nga, may Hakot Panambak ngayon, naka-schedule ngayong araw. Tapos naghahakot ng panambak, nagbibigay naman po sila ng update sa akin. So nagpapasa sila ng video, nagpapasa po sila ng picture before and after silang maghakot. So actually ang ginagawa ko sa mga nagsiservice ng hauling, pinipicturean ko na po yan at sinesend ko sa kanila para alam nila yung mga hahakutin nila. Ayun mga karosa, bago tayo malis, tumila na yung ulan. Sa ngayon magpapasa ako ng working permit para sa bukas, sa mag-install po ng copper tube para dito sa Anyana project. Tapos dediretso na tayo ng Kawit. Yan, bibili natin yung mga ilaw. Yan, let's go. Tara. Ayos na tayo rito sa opisina ng Anyana. So ito yung working permit na mag-install ng copper tube dito sa project natin. Yan, papasa ko lang sa guard. Pumasok na rin po ako rito sa loob ng subdivision. Magandang umaga kila client owner. So ito yung naka-schedule, Hakot Panambak. Pwede daw itong makuha ngayon kasi kompleto naman po tayo sa gate pass. Medyo blurred yata. Yun. Tapos may mga dumating na rin na materyales. So ito yung 40x40. Ayan. So ito, pwede pong ma-expose siya sa ulan. Mas maganda kasi ceramic tile siya, para kapag ginamit na, nababad na sa basa. Yung 60x60 nandito po sa loob. Ayan yung mga 60x60. Ayan, dumating po to kahapon. Yung sa ngayon, wala pong gumagawa rito. Nang gawa nga po ng dahil na rin po sa sama ng panahon. Ngayon, uminto uli Uminto yung ulan. So tingnan natin, baka mamaya hanggang maghapon pa yan. So ito muna yung update. Dinoble check ko na rin po yung mga narito. Ayan yung mga pipelines. May sa linya. May floor drain doon, meron po dito. Tapos meron tayong utility para po sa sa washing machine. Tapos dito naman sa another kitchen counter para po sa outdoor kitchen. So ito pa lang po yung nagagawa rito. Ayan, mag-update na lang sa akin yung maghahakot ng panambak. Yan, ayos naman po yung unit. Kagaya nito, pinapasara ko to Yan, pinapasara natin bago sila umalis. Yan. Ito na yung ilaw. Tapos meron nagpasabay sa atin na nagpabili ng solar. Yan, sa Luminaw Space to rin po na nakatira. Okay na tayo rito. So time check. Yan, alas 12. Yan, dediretso po ako ng Garden Premier Project. Tara. Nandito na tayo sa Garden Premier Project. Dumating tayo rito 12:35. Medyo gumaganda na yung weather, pero yung kalagayan ng kalangitan ganun pa rin. Parang may pagbabadya na uulan siya. Yung mga tao na iniwan natin sa New Leaf, ang sabi natin, kung sakaling gumanda yung weather, magtrabaho po sila. So kahit half day na lang. So ito, konting pasilip tayo rito. Ang konting update. Yan. Yan. Itong mga window grills, unti-unti na pong kinakabit. Pakabit na po natin yan. Tapos yung sa laundry area, halos tapos na. Ito yung tile grout. Tile grout na lang. Tapos pinapamasilyahan na po natin to. Ito kailangan matapos to para maikabit yung mga wall fluted panel. Ayun, mga wall fluted panel natin dito. So, ano yung ginamit dito sa TV console, yun din po yung gagamitin dito. Yung installer natin ng tiles dun sa TNB, ito na yung isusunod niya. More on preparation. Okay din do. Ano nga muna, sounds. Yan, ito yung TV ko. Sige kuya, maaga pa. Pahinga muna. Yung window grills, may kabit na rito.
3 hanggang ngayon wala pa tayo. Sige, para mabuksan lang, papalitan na. Para magsabay ito. Pero pwede siya sa tugang. Pwede sa tugang eh. Para magsabay ito. Ayun, ayos. Okay na pala yan. Okay na. Kasi ito na po yung pinagawa natin kay Kuya Rigor. Ayun na. Yan, ang ano na lang dito, ang kulang na lang is yung yung pintuan. Alas okay na. Ito, window grills. Yung pinakagap nito sa pader, silicone na lang po to. Silicone. Dito yung opening. Yan, pinaka-opening niya rito. Wala pa. Naayos na ito. Oo. Ito na muna yung update natin sa Garden Premier Project. Yan, yung nagkakabit pala ng window grills nandun sa phase 5, yung installer natin. Kasi kanina, hirapan silang makapasok dito. So sabi ko, kung ano yung pinakamalapit na project, doon kayo pumasok. So itong mga pumasok dito, yan, maaga po silang nandito. Mga 7:30 pa lang yata nandito na. Kaya hindi masyadong maulan yun. Pero yung paalas 8, yung nakasalubong ko sila sa pabahay, yan, sobrang lakas na ng ulan nun. Yan, window grills bukas pagpapatuloy natin yan na maikabit na lahat. Yan, tapos yung tungkol sa mga curtain, yan, sinabi na natin kila client, pwede na sila magpasukat. Nandito naman ako sa Lumina Homes Phase 6, mga Karaw House. Yan, ilang oras nang hindi umuulan, siguro mga magtatatlong oras na. Pero sa palagay ko, alauna pa lang kasi, palagay ko baka magdire-diretso. Yan, ito yung update sa pinapahukay natin. Ayun na kagad yung lupa natin dito. Ayan. So ito yung pinapahukay natin. Parang nahukay na siya, lahat. Oo. Tapatan po kasi ito. Nahukay na. Medyo malalim-lalim yung rito, yung hinuhukay. Yan. So second day dito. Nataon pa na hindi pa maganda yung yung weather. So pag ganyan ho kasing trabaho, medyo yan. Medyo kailangan maganda-ganda yung weather natin. Tapos ito, pinaumpisahan ko nang ipabaklas. Pinabaklas na ni Kuya. So, pinababaklas na po natin ito. So ito po yung ginamit dito. Drywall naman, Kuya, yung ginamit, Pisum board. Pisum board naman yung ginamit dito. Yan. So lahat ito, pinababaklas na natin. So kahit na hindi naging maganda yung weather po kanina, meron pa rin pong napwestuhan niya ibang tropa. So sila, yung naghuhukay doon, umulan daw, gagawa po daw sila. Yun ang nila, paalam. So kung ano yung kayang gawin, mabaklas buong araw, basta kisame partition. Yan po lahat yung pinababaklas natin. Yan. Di ba mahirap, maputik? Sanay na. Sanay na. Okay. Nandito naman tayo sa Lumina Homes Phase 5. So, time check nga is 1:30 na. Hanggang alas 5 na tayo ng hapon dito. Yung magbibigay tayo ng update. Tapos tingnan natin baka kung may mag-overtime pa, depende sa kung ano pa pwedeng gawin dito. Okay, update muna.
So ito na po yung ano namin, no, kalat namin dito, yung tambak nakasako. Yan, tapos yung mga dinimolish or tinanggal. So ito yung dating hamba ng TNB. Ito yung dating water closet. Dala ko na yung ano rito, yung mga ilaw na gagamitin sa center light, dito sa cove ceiling, 2 kwarto at saka sa pendant light. Tapos in-adjust na rin po ng mga tropa natin dito yung bintana. So binaklas, tapos sininsil, tapos binaba ng nasa 12 cm. Ang purpose niyan kung sakaling maglalagay po ng aircon. Kuya, ilan po yung binaba nyo? 12 cm. Tapos dito, yung mga tinibag rito, inayos na. Ayan na. Ayan. Tapos unti-unti na po natin pinatatanggal yan. Ayan, okay na pala to. Halos okay na. Pwede na mag-layout ng tiles dito. Ayan, palitada. Ayan, palitada rito. Okay na, tapos isimentohin na lang to. Tapos pinapaayos na natin yung handrail dito. Ayan, medyo makalat pa. Makalat at medyo magulo. Ayan. Ayan, tahan muna tayo doon. Okay. So, inangat na to, no? Inangat na. So, ito yung framing. Dala ko na yung pintura. Diyan sa baba. Yung framing, gamit yung 2x3. Tapos lalagyan ng bracing 1x1. Papa-install ko na rin, kuya, yung mga center light. Pa-install ko. Nandiyan sa baba. Aha. Turo ko sa iyo mamaya. Yan, may mga ilaw na pala rito. Sige. Tugang? Tugang kakaisang po na ako. Sige. Tugang. Kasi yung dati, magagamit eh. Sige. Sige, sikasuyin po natin. Para mailagay po natin. Dito naman sa kwarto, master's bedroom. Yan o. So, 3 pin light to, tapos isang center light. Yung ilaw na mabinili ko sa ANS yan, lalagay tayo rito. Yan, hawak na ni kuya. Mag-install na siya rito. So dito 3 lang. May closet tayo rito. May closet tayo dyan. 3 pin light, tapos isang center light. Ayan. Tapos dito may pin light na 2. Tapos meron tayo isa rito. Tapos yung pendant light. Ayan. Tapos itong bintana pala na to, kung ano yung adjustment na ginagawa sa baba, ito naman patagilid. So yun pababa, tapos yun naman ito patagilid. Yan. So 20 cm. Yan, babakbakin po ito. Babakbakin yan, tapos i-adjust yung bintana. Ngayon, magkakaroon ng siwang dito. Gagawin natin pa din. Ang purpose nun, yung aircon. Hindi kasi yung aircon dito. Common sa aircon, 80 cm. So, 80. Yan. Kaso nga lang, may bintana pa. May bintana pa. Or cortina. May cortina pa pala. So, kaya kailangan namin i-adjust yan papunta ron. Kung sakali na i-adjust natin yung bintana, okay lang kasi may canopy pa. So, ang hindi maganda kung i-adjust yung bintana, nalalagpas siya doon sa canopy. Yun yung concrete canopy, yung kulay puti na yan. Yun. So, mamaya mag-update ulit tayo rito sa mga nagawa nila. Ulan na naman po mga karawals. Parang wala na tayo makita sa lakas ng ulan. Grabe, lakas ng ulan. Pwede palang pambarang PVC panel. Siguro mahanap. Hindi, matigas naman yan eh. Ito na. Danan. Pabakalan doon, pabakalan. Yun, oo nga eh. Yeah. Ito yun. Ayun eh. May problema talaga rito.
Natulo. Hindi pa ano kasi to, hindi pa natin maayos dahil nag-uulan. Kailangan yan ano, walang ulan. Huli mo tapos sa alay mo ng ice cream. Pero mga ice cream. Kamay. May handrail. Ayos na to. Lalagyan na lang to ng ano, design kagaya rito. Yung ginagawa namin dyan. Tutuloy na lang to. Ilaw rito. Yan mukha siyang bitin kasi may cabinet po dyan eh. Yan, may cabinet po dyan. Pag nalagay yung cabinet dyan, pantay na yan. Tapos yung ilaw rin dito. Pag nabuo yung pinaka-frame ng cabinet, kahit yung frame lang, yung closet, tapos ayusin muna namin to. Yan, pwede na tayo magpaikot ng ano rito, ng kornisa. Kasya? Kukulangin? Tatlo lang yan eh. Sakto lang. Ah, meron pa isa. Sakto lang. Minto na naman yung ulan. Bali mga karos, nagkasundo na pala kami ng may-ari nito na pumapayag sila na i-renovate na po yun. So kagaya nga na sinabi ko, mas pinipili po nila yung pang matagalan na kasi yung remedyo lang. Ang mangyayari ay hanap na lang tayo ng ano timing tayo na magandang panahon. So kailangan magawa lang namin ng isang araw yung buong renovation dito sa second floor. Yung bubong diyan. So ito yung update dito sa mga nagawa ng tropa. Ngayong araw po ng Martes. Yung pinestuhan natin to. So kataon lang kasi dapat to every overtime lang, alas 5 hanggang alas 8. Pero yun nga, mulang kasi kaninang umaga, kaya dito na yung deployment. Bali mga karos, time check, pag alas 5 na. Ayan, nagliligpit na lang po yung tropa. Yan na, shoutout tayo kay Friendy Alejandro. Yan, shoutout from Plaridel, Bulacan. Yan, God bless po and always ingat palagi. Bali mga karos, dito ko na po tatapusin yung vlog natin for today. Ngayong araw po ng Webes. Yan, maraming salamat po muli sa pagbisita. So ito, mukhang uulan na naman. Ang ulan po, marami rin pong benepisyo yan. Apektado lang talaga sa mga ganitong trabaho sa construction. Pero may benepisyo din yan sa construction kagaya ng slab. Kapag nabuhusan natin kahapon, tas kinabukasan mag-uulan-ulan. So maganda rin yun kasi hindi na tayo magpapatubig. Tapos syempre, mahalaga din yung ulan sa mga farmers, di ba? So, see you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Yan, let's go. Tara.